Goranga Haribo. Goranga, Goranga Haribo. Goranga, Goranga Haribo. Hayaan niyo po muna ako mag-alay na aking taos-pusong paggalang at pasalamat at pagpupuri sa aking mahal na spiritual master. At sa lahat ng spiritual masters na nasa linya ng disciplic succession kung saan ako ay nakikinig at sumusunod. Gayon din ako po ay magbibigay ng pasasalamat, papuri at paggalang sa kataas-taasang Panginoon, Panginoong Krishna. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shimate Siddhaswarupananda, Paramhamsa Itinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sadi Gaur Bhakta Brindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Ang reliyon ayon sa aking nadinig sa aking mahal na spiritual master at siya ko pong ipinaliwanag nung nakaraan po nating talakayan. Ang reliyon ay ang ating eternal na gawain. Tayo po ay eternal na spiritual na nilalang. At tayo po ay eternal na aktibo. Tayo po ay buhay. At tayo po ay bahagi, anak ng kataas-taasang Panginoon. Pinagmulan po ng lahat. So ang natural lang po natin na gampanin, gawain, ay walang hanggang pagsisilbi, paglilingkod, paggawa ng kagustuhan ng Panginoong Diyos. Yun po ang ating relihiyon. Isa lamang po ang relihiyon. At yun pong sinatawag natin ng mga sekta. Okay po. Na akala po natin ay yun na yung reliyon, ay nagkakamali po tayo. Yun po ay mga religious path. Okay po ay grupong pangrelihiyon. Okay? Samahan, congregation na pangrelihiyon kung saan naghahandog ng impormasyon tungkol sa katotohanan at naghahandog din ng proseso na gawain na tutulong sa sino mang susunod sa landas na iyon. Sino ang susunod sa landas na iyon ng kanilang inihandog ay makakamit sana yung relihiyon. So, maging klaro po sana sa atin ito. Okay. Yung pong mga natawag natin na Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Mormon, Hinduism,
Mohammedanism, at kung ano-ano pa. Hindi pa po ito yung reliyon. Ito po ay naghahandog ng impormasyon, ng proseso para makamit ng tao yung reliyon. Yung pagsisilbi po sa Diyos. At yung pong reliyon na yan, yung pagsisilbi po sa Diyos, kailangan rin po nating maunawaan na yan ay bahagi ng ating pagkatao. Tayo po, sa natural natin na kondisyon, na hindi tayo na lulukuban o na-impluensya ng material na kamalayan, tayo po, ayun po yung ating buhay. Yun po yung natural nating normal na kalagayan o kondisyon. So, sa pamagitan ng tinatawag natin na mga religious process, okay? Religious path, o path of religion, ay makabalik tayo sa natural nating religious condition, spiritual condition. Okay po. So, kumbaga po, ay ating pong kinikilala o ina-acknowledge, na-appreciate na sa kasalukuyan nating kalagayan ay nakalimutan natin ang ating tunay na pagkataong spiritual at ang pinagagawa natin ay panay o puro gawain na pang material, pag-asikaso sa material. At hindi po natin kinikilala na meron tayong Panginoon na siya dapat natin inaalam yung kanyang kagustuhan at ginagawa, isinakasakatuparan natin yung kanyang kagustuhan. So, ang aktual na relihiyon, pagsisilbi sa Diyos, ay nakabase sa prinsipyo na ito na 4. Ito nga po ay yung truthfulness, pagiging totoo. Pangalawa, yung austerity, pagtanggap ng mga hindi komportable na gawain o kondisyon. Kung itong kondisyon naman na ito ay magdadala sa atin sa pag-asenso sa pagbalik natin sa natural nating kondisyon na nagsisilbi sa Diyos. Baga ito pong austerity ay voluntaryong pagtanggap ng anumang hindi komportabling gawain o kondisyon. Pero yung sitwasyon na yun, na hindi komportable, ay tutulong sa atin na makamit natin yung natural nating kondisyon na spiritual. Yung pangatlo po ay yung prinsipyo ng compassion o mercy, pagiging maawain, mayroong malasakit. At yung pang-4 ay yung cleanliness, pagiging malinis, kalinisan sa external, okay, sa ating katawan, at sige din po sa ating isipan, sa ating pong puso. Okay. External at internal na kalinisan. So ngayon po, dadako tayo sa part 1 na ito, unang bahagi na ito, ng
isa sa haligi ng relihiyon, yun nga po itong truthfulness o pagiging totoo. Para po tayo ay dumating sa kondisyon, natural nating kondisyon na tayo po ay nagsisilbi sa Diyos. Kailangan po nating malaman yung katotohanan. Kailangan po natin. Ang ating pong pagsisilbi sa Diyos ay nakadepende, nakabase sa katotohanan. Ibig pong sabihin, ang pagsisilbi sa Diyos, ang relihiyon, kailangan po nating maunawaan na yan po ay pagsuko sa Diyos o pag-surrender sa Diyos. Pag sinabi pong pag-surrender o pagsuko, ay isinasantabi natin yung ating sariling kagustuhan. Ano man yung kagustuhan natin, tinatabi natin yun. Hindi natin na pinaprioridad. Okay? Hindi natin na talaga pinagpapahalagahan. At ang pinagpapahalagahan natin ay yung kagustuhan ng Diyos. Anyway po, ang Diyos po ay lubos na marunong. Alam po niya yung pinakamabuti. Pinakatama. Siya yung pinakamatalino at siya po ay lubos na mapagmahal. So ano man po ang kanyang kagustuhan, ito po ay lubusan na base sa karunungan, ito ay lubusan na base sa pagmamahal. So makakaasa tayo na yung will ng Diyos ay makabubuti hindi lamang sa atin, kundi para sa lahat. So, dapat sumunod lang tayo sa kagustuhan niya. At ano man yung mga sumusulpot sa ating isipan o dinikta ng ating katawan na parang gusto nating gawin. Okay? O sa puso natin, meron tayong inisip na gusto nating gawin. Itabi po natin. Dahil hindi tayo lubos na matalino. Lalo ngayon, sitwasyon natin, tayo po ay nasa impluensya ng pagkalimot sa ating spiritual na pagkatao. Hindi po natin alam mismo ano yung makakabuti sa atin. Akala natin makabuti sa atin, pero hindi naman pala. Kasi nga ay nasa impluensya tayo ng kamangmangan. Hindi natin alam na tayo ay spiritual na nilalang. So, ang pag-surrender po sa Diyos ay pagsasantabi. Isasantabi natin yung ating kagustuhan at dadali natin sa harapan natin yung kagustuhan ng Diyos at sisikapin natin na gawin. So, ito pong paggawa ng desisyon na ito na pagsunod sa kagustuhan ng Diyos o pagsurrender sa kagustuhan ng Diyos ay nakabase sa katotohanan. Kailangang alam natin yung katotohanan. At mamuhay tayo ng ayon sa katotohanan. Ang pamantayan, ang standard ng ating mga desisyon sa buhay ay dapat ay yung katotohanan.
katotohanan po. Unang-una pong katotohanan ay tayo spiritual na nilalang. Hindi po tayong material na katawan na ito. Hindi po tayo. Ito po yung pinaka-nursery, kindergarten, o elementarya na kaalaman sa spiritual. Ito yung unang-unang katotohanan na dapat nating maunawaan. Pagsikapang maunawaan. Sabi ko nga po, kung itong pinaka-elementarya na kaalaman na to ay hindi natin alam, hindi natin dinig sa leader ng sinasaniban o kinabibilangan natin na tinatawag nating spiritual na o religious group. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo natulungan ng ating pinapakinggan o kinabibilangan na religious congregation na yun. Kasi hindi po tayo makapagsisimula ng buhay religion o religious life o spiritual life kung wala tayong alam sa ating spiritual na pagkatao. Kung ang ating kamalayan ay puno lamang ng material na konsepto sa buhay, akala natin tayo ay itong material na katawan na to, tayo ay material, ay walang posibilidad na makapagsimula tayo ng buhay espiritual. Kailangan po na mapakinggan natin ang katotohanan. Kailangan po. Kailangan po nating linangin, i-cultivate yung pagkakaroon ng spiritual na karunungan ng katotohanan. Kailangan po natin itong pagyamanin sa ating buhay. At sinasabi po mismo sa ng Diyos sa Bhagavad Gita. Sabi po niya sa Bhagavad Gita sa chapter 4, text 34. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. May dinisenyo po ang Diyos mismo ng sistema kung paano makakarating sa atin yung katotohanan. Ito po ang tinatawag na parampara or disciplic succession. Kung saan mula sa Kanya, sinalita niya ang katotohanan sa Kanyang unang disciple. At yung disciple na yon ay self-realized, nakinig sa Kanya, gumaganap sa Kanyang sinabi, naunawa niya yung katotohanan na mula sa bibig ng Diyos. At siya ay nasa plataforma na iyon, sa kondisyon na iyon, na alam niya yung katotohanan at nabubuhay siya ayon sa katotohanan. At siya ay tumanggap ng kanyang estudyante o disciple
para ipasa yung karunungan na yun na galing mismo sa Diyos. At yung pinagpasahan niya na yun, okay, naging ganap na spiritual master. At ganun din po, ipinasa po niya yung kaalaman na orihinal na galing sa Diyos. So, meron pong linya po ito ng mga tinatawag na spiritual master, self-realized soul, devotee, pure devotee ng Diyos. Sa ganitong paraan, bumababa po yung spiritual na karunungan, yung lubos na katotohanan, yung absolute truth sa mga tao. Ay po, sa tao. At kung po tayo ay naghahangad na malaman po yung katotohanan, i-arrange po ng Diyos na mamit po natin yung kanyang pure devotee, yung kanyang tunay at empowered na servant. Okay? Pag nalaman po natin yung katotohanan, ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Sabi po nga ni Jesus, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Ito po ang relihiyon. Maghahatid po ito sa atin ng katotohanan. Ang reliyon, ang diwa ng reliyon, ang diwa ng pagsisilbi sa Diyos ay katotohanan. Ang ginagalawan po nito, ang mundo po nito ng reliyon, ng pagsisilbi sa Diyos ay katotohanan. At ay isang tunay na religious process. Okay? At ang tunay na religious process ay magmumula po sa disciplic succession. Ito po ay tutulong sa atin na makawala tayo sa impluensya ng kamangmangan. The truth shall set us free from ignorance. Kailangan po nating malaman na pag tayo po ay nasa impluensya ng kamangmangan, ang matitikman po natin sa buhay ay suffering, pagdurusa, kalungkutan, takot, pag-aalala. So, meron pong formula. Ignorance equals suffering. So, ang truth po ay magpapalibre sa atin. Magpapalaya sa atin sa kamangmangan. At ito ay magdadala sa atin sa kaligayahan, kapayapaan. So, ignorance equals suffering. Truth, wisdom equals happiness. So, dahil po ang reliyon ay ang diwa po ng reliyon ay katotohanan. Ang hatid po ng reliyon ay kaligayahan.
Ayan po. Kung tayo po sa ating buhay ay nakakatikim, nakakaranas ng kalungkutan, ng takot, ay, pag-aalala, ibig sabihin po niyan, sa ating buhay, ay tayo ay yumakap sa isang konsepto o idea na base sa kamangmangan. Kung susuriin po natin, talaga, kaya po tayo malungkot. Hindi nakakatikim ng kapayapaan. Eh dahil tayo ay humawak, umapit sa isang idea o prinsipyo o konsepto na base sa kamangmangan, hindi sa katotohanan. Suriin po natin. Ayun nga po ang pinakakalat-kalat, pinakasikat na sikat. Okay. Yung pinaka-basic na kamangmangan. Matinding basic na kamangmangan. Pero napakatindi. Okay? Ang epekto sa buhay natin. Kasi nga po kamangmangan iniisip natin na tayo ay material. Patay po tayo dyan. Malungkot po buhay natin dyan. Kasi material lang, akala natin na tayo ay material, tayo yung katawan na to. Gusto nating maging masaya, maging successful sa buhay, maging asenso. Di ba? May asenso, asensado sa buhay. Asenso sa kaligayahan. Okay? Mali yung yung pundasyon ng yung paghahanap ng kaligayahan, paghahanap ng yung tagumpay. Akala mo ikaw ay material. So, hahanapin natin yung kaligayahan, kapayapaan, yung kahulugan ng buhay sa material. Hindi po tayo makakatagpo ng masasarap na bagay na yun kung iniisip natin na tayo ay material. Kung pipiga tayo ng kaligayahan, ng tagumpay, sa material na bagay, material na relasyon, hindi po tayo magtatagumpay. Kung 1,000,000 tayo mag-attempt, magsisikap na makahanap ng kaligayahan sa material, 1,000,000 din po tayong mabibigo. Lagpas pa po sa 1,000,000 kasi may mga buntot pa po yun, may mga kaduktong pa po yun. So, napakahalaga na pagyamanin natin yung ating kaalaman tungkol sa katotohanan. At ang simula po, kailangan po nating simulan. Magsimula po tayo sa pag-alam na tayo ay espiritual na nilalang. Diyan po tayo dapat magsimula. Unang-una, alamin mo muna na ikaw ay hindi material, na ikaw ay espiritual na nilalang. Katotohanan po ito. Ikaw ay espiritual, hindi ka material. So, simulan mo. Simulan mo itong. Numero 1 ito. Kailangan simulan mo ito. Na unawain na ikaw ay espiritual, hindi ka material. Hindi ka itong material na katawan na ito. Dito tayo magsimula. Ito yung unang-unang katotohanan na kailangan nating maunawaan. At gaya nga po ng sinabi, and you shall know the truth, and the truth shall set you free.
habang tayo po ay umaabante, umaasenso sa pagkaunawa sa ating spiritual na pagkatao, unti-unti po nakakawala tayo sa kamangmangan at nakakawala tayo sa kalungkutan, sa pagdurusa. At pumapasok tayo sa mundo ng kapayapaan, ng magandang pagkakita sa kahulugan ng buhay. Pumapasok tayo sa mundo ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Unti-unti, pag tayo po ay nakakakita ng katotohanan, nakakaranas ng katotohanan, unti-unti po, para po tayo nagkakaroon ng liwanag sa landas ng ating buhay. Para po nagkakaroon ng ilaw, okay, yung sa ating buhay. At nakita natin ng maliwanag, ito pala yung buhay. Dito pala ako dapat humakbang. Dito pala ako dapat lumakad. So, ang truth, katotohanan, ay parang liwanag. Parang araw, yan po. Yung ignorance po, yan po ay parang dilim. Nasa kadiliman tayo. Kaya po, magdudulot yan sa atin ng takot. At pag may takot, may kasama na hirap, pagdurusa, suffering. Confused ka. Alam mo, tama, pero mali pala. Akala mo, ahas. Yung pala, tali lang, lubid lang. Akala mo, liligaya ka. Durusa pala. Akala mo, panalo. Talo pala. Akala mo, maganda. Pangit pala. Akala. Kasi hindi nakakita yung yung tunay yung katotohanan. So, numero uno po sa ating buhay. Kung gusto po natin ng masayang buhay, magandang pagkakita sa buhay, gusto po natin na matikman yung pag-ibig, tunay na pag-ibig, pagmamahal. Kailangan po natin ng katotohanan. Katotohanan po. So, yan po ang reliyon. Katotohanan. Ang reliyon ay mundo ng katotohanan. At ang tunay na gawaing pangreliyon ay tutulungan tayo na makamtan natin maranasan natin yung katotohanan. Pag naranasan natin yung katotohanan, maranasan din po natin yung kaligayahan, kapayapaan. So, hinihikayat po tayo nagsusumamo po sa atin, nakikiusap po sa atin yung mga tunay na spiritual master, tunay na nakakakita ng katotohanan na
asikasuhin natin itong bagay na to. Yung po nakakakita ng katotohanan, alam na alam nila, nararanasan nila yung benepisyo, yung kabutihan, yung kagandahan, yung glorious condition na ito. Kaya alam nila, Totoy, malaking namimiss mo. Kasi hindi mo alam yung katotohanan. Malaki yung nawawala sa'yo. Natural mong karapatan na malaman yung katotohanan. Kasi ito yung mundo mo eh. Dito ka galing. Asikasuhin mo. Asikasuhin mo. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng pagsisikap. Kung hindi, walang posibilidad na tayo ay makatikim ng kaligayahan kung hindi natin po alam yung katotohanan. At mananatili tayong nakakulong sa kamangmangan at pagdurusa. So, wawa naman tayo. Pag tayo nakakulong sa kamangmangan at pagdurusa. Ang tagal-lagal na po tayo nakakulong sa kamangmangan at pagdurusa sa mundo na ito. Wawa naman tayo. Diba? Hindi naman natin kailangan manatili sa ganyang kakulungan ng kamangmangan at pagdurusa. Diba? So, sayang. So, kung ang alam lamang po natin na katotohanan o realidad, itong mundo na ito, okay? Itong material na buhay na ito, akala natin, material lang po yung umiiral. At sa material tayo makakatagpo ng kaligayahan, ng tagumpay. Ay, nako po. Mabibigo po tayo. Mabibigo po tayo. Ang mundo po na ito ay punong-puno ng kamangmangan. Itong material world na ito, material dimension na ito, ay puno ng kamangmangan. At pananatilihin tayo sa kamangmangan. Napapaligiran po tayo ng material. Material na katawan, material na isipan, material na bagay. At yung mga tao na narito ay nasa impluensya ng material. So, napapaligiran tayo ng material. At ang hatid ng mundo na ito ng material ay manatili tayo sa kamangmangan. Na tayo ay material. Material ang kapaligaya sa akin. Ay, material ako. Ang pinagmulan ko ay material. Yan po ang material world na ito. Yung pong mga gustong sumuway sa kagustuhan ng Diyos, mapupunta sila sa impluensya ng kamangmangan. At itong mundo na to ay dinisign ng Diyos para sa layunin na iyon na tayo ay mapailalim sa kamangmangan kasi ayaw nga natin sumuko sa kanyang kagustuhan. Kailangan hindi natin siya nakikita. Kailangan hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita ang ating sarili na spiritual na lilang. Okay? Kailangan hindi natin niya nakikita para gawin natin yung ating trip, makasariling trip, na gawin yung kagustuhan natin at hindi intindihin yung kagustuhan ng Diyos. Ngayon, merong mga ilan-ilan sa atin na gustong magbago, gustong bumalik sa Diyos. So, iareglo rin po ng Diyos na ma-meet natin yung spiritual master.
na maghahatid sa atin ng katotohanan. So habang po tayo nakakulong dito sa material world, punong-puno ng kamangmangan, okay? Punong-puno rin po ito ng pagdurusa. So may kamangmangan, may pagdurusa sa mundo na ito. May pagdurusa para hindi tayo mawili sa mundo na ito. May pagdurusa para maranasan natin na hindi ako liligaya pala sa pagiging makasarili pag hindi ko inintindi yung Diyos. May pagdurusa para tanongin natin yung sarili natin na gusto kong lumigaya, gusto ko ng kapayapaan, pero parang may mas malakas na puwersa na nagdidiin sa akin na pilitan na matikman ko yung pagdurusa. Saan ba ako makakatakbo ng buhay na walang pagdurusa, ng buhay na may kapayapaan, na talagang masaya? So, pag tayo po'y nagtanong sa ating sarili ng saan ko matatagpuan ng kaligayahan? Ano ba talaga yung buhay na ito? Ano ang solusyon para ako makatikim ng kaligayahan? Diyan po tayo magsisimula na maghanap ng katotohanan. Okay po. At sa mga naghahanap po ng katotohanan, ay meron pong dinesign din po ang Diyos na sistema. Ayan po. So, ate po sanang makamtan yung pagkilala sa katotohanan na hindi lang itong mundo na to ang umiiral. Meron pang ibang mundo, spiritual na mundo. Kung ang mundo lang po na ito ang ating alam, wala na po tayong pag-asang lumigaya. Kasi po ang mundo na ito ay punong-puno ng pagdurusa. Subalit, kapag po nasilip natin yung katotohanan na may iba pang mundo, makakasilip po tayo ng pag-asa. Yung pala. Merong umiiral ng mundo na may kaligayahan. Oras na nasilip natin ang katotohanan na ako'y spiritual na lang. At merong spiritual na mundo. Merong perpektong mundo. Walang pagdurusa. Hindi temporary. Punong-puno ng pag-ibig. Merong ganong mundo pala. Meron akong ibang mapupuntahan. Meron akong ibang pagsusumikapan na makamtan. Kawawa po yung mga tao. Kawawa ikaw. Kapag ang alam mo lang ay yung material. Ang alam mo lang ay, ang ending ay pagdurusa. Wawa ka naman. Wawa naman tayo. So, ang ating pong kalagayan ngayon ay yung ating natural na paningin sa katotohanan, yung ating paningin na spiritual ay natatabunan. Okay? Ng impluensya ng material. Puro lang po material yung ating namamalayan. Meron po tayong natural, okay? Yung ating pong pagkatao, ang ating pong pagkatao ay puno tayo ng kamalayang espiritual. Espiritual po tayo eh. Puno tayo ng kamalayan na espiritual, kaalamang espiritual. Alam po natin yung ating espiritual na buhay, espiritual na pagkatao, ating relasyon sa Diyos. Ganun din po, andyan din po sa ating pagkatao yung espiritual na pag-ibig. Ngayon po ito ay natatakpan. Natatakpan. Yung impluensya ng material. So, kailangan po lang na mangyari ay yung takip na yan na material ay maalis.
Ay, maalis, mawala, malinisan tayo dyan sa takip na yan. Ay po. At nilitaw, mararanasan natin yung natural nating spiritual na kamalayan. Matitikman po natin yan. Dapat po yan yung natitikman natin eh. Ay po. Yan po tayo. Yan po tayo. Spiritual po tayong nilalang at ang natural nating kondisyon ay punong-puno tayo ng spiritual na kamalayan. Yan yung ating original na kamalayan. May malay tayo sa ating Diyos, sa ating buhay, sa ating sarili, sa spiritual na mundo. Yan yung natural nating sitwasyon. Masaya yung sitwasyon natin. Balo tayo ng katotohanan. Ay, yan po tayo. Ang mismo pong nating pagkatao ay pagkatao ng katotohanan. Pagkatao ng pagmamahal. Pagkatao na eternal. Yan po tayo. Kailangan lang pong mawala yung nakatakip sa ating kamalayan. Yung pong ating kamalayan ang natakpan. At ang namamalayan natin, yung nakatakip sa atin. So, sa pamagitan po ng proseso ng mantra meditation, ng Sankirtan meditation, okay, pag-awit po, pakikinig ng mga transcendental sounds, ng mga spiritual sounds, ng mga holy sounds. Ang magitan po niyan, yan pong nakatakip na yan na impluensya ng material sa ating kamalayan ay mawawala. Yan po yung magpapawala. Yung magpapaalis. So, pag naalis po yan, pag yan, habang nandyan yung na yan, yung impluensya material na yan, para tayo na nalukuban ng dilim. Yung mata mo, natakpang ganyan. So, madilim. Di ba? Kaya nakita natin dilim. Nakita natin material na impluensya. Material na konsepto, material na idea, material relationship, material na intindihin. Puro material. Yan ang namamalaya natin, yung dilim na yan. Sa pamagitan ng transcendental sounds, okay, yung exposure ng ating kamalayan naman, pinapakinggan natin, dinidikit natin yung ating attention sa spiritual na sounds, sa transcendental sounds, sa transcendental knowledge, sa pakikinig natin ng katotohanan mula sa lotos na bibig na spiritual master o sa pagbabasa natin ng mga tunay na scripture. Ayan. Unti-unti po, yung impluensya ng material na yan, yung kadiliman na yan ay mawala. Dalasan po natin itong pag-expose natin sa transcendental sounds, sa transcendental concepts, okay? Transcendental subject matters, transcendental activities. Ito po yung pag-asa natin, transcendental sounds. Mahugasan po tayo, malilinisan po tayo. Okay? Mapupurify po yung pong kamalayan, yung kamalayan natin, mawala sa impluensya ng material. At pag nawala po yung nakatype na sa ating consciousness, ating kamalayan, lilitaw yung ating spiritual na kamalayan. Hala! Namamalayan natin yung ating spiritual na buhay. Spiritual na pagkatao. Spiritual na relasyon. Back to normal. So, ang proseso po, unti-unti, sana maalis yung impluensya ng material. At kaya nga po, hinihikayat po tayo na gawin natin yung proseso na ito ng mantra meditation. Yung proseso na ito ng Sankirtan, ito ay proseso na mismong Diyos ang nagbigay. Mismong Diyos ang nag-reseta. Nag-prescribe. May kataraka sa mata mo. Mismo yung Supreme Doctor ang nagsabi, ito gawin mo para mawala yung katarak na yan. Para mo-operahan yan, mawala yan. Lagi mong expose ang sarili mo sa transcendental sounds. Lagi mong gawin yung mga transcendental activities.
So, hangad po natin na makabalik tayo sa mundo ng katotohanan, sa spiritual na mundo, sa mundo ng pag-ibig. Okay? Spiritual na pag-ibig. Sa mundo na ito na malaya tayo sa kamangmangan, sa pagdurusa. At ang susi po, para po makapasok sa mundo na yan, ito pong ginagawa natin. Hearing and chanting the transcendental sounds. Tiyaga-tiyaga lang po. At maging makulit po tayo sa lagi natin itong gawin. Ay po. Bigyan po natin to ng maraming oras, maraming energy. Itong gawain na ito. Tutulungan po natin ito. Tutulungan po tayo nito, ng proseso na ito. So, ang Diyos po ay ginawa po niya ang kanyang papel, ang kanyang role na binigay sa atin yung paraan. Tinutulungan niya tayo. Binigay niya sa atin yung paraan, binigay niya sa atin yung spiritual master para tulungan tayo na ma-educate tayo. Ginawa po ng Diyos yung parte niya. Gawin po natin yung parte natin. Okay? Para po tayo ay makawala sa pagkabilanggo ng kamangmangan at pagdurusa. Okay? Gawin po natin yung proseso na to. At gawin po natin lagi ang makinig sa spiritual master na nagsasalita sa atin ng absolute truth ng katotohanan. Maraming pong salamat. Hanggang po sa muli. Maski man po tayo ngayon, tapos na sa ating programa, gawin po natin to sa ating buhay. Idagdag po natin yung meditation, yung mantra meditation sa ating buhay. At garantisado po, magiging maligaya po tayo. Magiging marunong po tayo. Magiging malaya po tayo. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Kayo po. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. 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 Gopala
Madana Moana. Gopala Govinda Rama, 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 Madana Moana. Gopala Govinda, Gopala Govinda. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama,
Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Nanamohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana